Kaya sa panunugod nga nitong si siya sa Keystone ay inakatake nga ng anxiety attack muli itong si Attorney Mer dahil hindi kinaya ang naturang emosyon na kanyang nararamdaman. Kaya naman sinabi nitong si Frankie na naaawa siya sa kanyang BFF dahil nga hindi nga ito nasa maayos na kalagayan, may nararamdaman ito. At bukod pa roon, wala roon si Era dahil nagtampo din ito sa kanya. Kaya humihiling siya ng tulong dito kay Lilet. Kailangan niya ang kalinga nitong si Lilet dahil natitiyak niya na yun ang kailangan ni Meredith nang sa ganun ay gumaan ang kanyang pakiramdam. At kahit nga na malaking malaki ang galit ni Lilet dito sa kanyang tunay na ina dahil sa pag-abandona sa kanya nang malaman na hindi okay ang kalagayan ng kanyang ina, ay nahabag din siya kahit papano, kahit anong gawin niya, ay ina pa rin niya ito kung kaya't may responsibilidad pa rin siya na dapat gawin sa kabila ng kasalanan ng kanyang ina. Kaya naman pumunta siya sa bahay nga nitong si Attorney Mir. Naawa siya sa kalagayan ni Attorney Mir. Awang-awa siya sapagkat iniwan nga siya nitong si Era. Puso itong si Attorney Mir. Nakalimutan niya ang galit dito. Naawa din pala siya kapag nasa ganoong sitwasyon na. Lalo't nakikita niya na nawala na itong lakas at nanghihina. Dito nga ay nagkaroon ng pagkakataon si Attorney Mer upang sa ganun makausap ng masinsinan itong si Lilet kahit nanghihina na siya. Nagbaka sakali siya na magbago pa ang isip ni Lilet at buksang muli ang puso nga nitong si Lilet na kanyang sinara at pinili nga nito na lumayo na lamang sa kanya para makaiwas na nga sa conflict mula kay Era at mula din kay Trixie. Habang nakikipagtalastasan si Lilet dito sa kanyang ina, isinalaysay niya ang mga buong pangyayari kung bakit dumating sa punto na kinalimutan na lang amang siya ng gusto ng kanyang inang si Meredith. Doon niya natuklasan na hinanap pala siya ng matagal na panahon nitong si Meredith. At tumigil lang ito sa paghahanap dahil nga sa pag-aakala nito napatay na itong si Lilet at lumubog ang barko, kaya sinabi niya sa sarili na patay na nga at wala nang saysay ang lahat. Ngunit sa bawat taon na lumilipas ay lagi niyang sinisisi ang kanyang sarili. Every date anniversary niya ay naaalala siya nito. Naaalala niya ang malaking pagkukulang niya kay Lilet. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil nga napabayaan niya ang kanyang anak na si Lilet. Dahil dito, natauhan nga itong si Lilet, akaramdam na nga siya ng tuluyang paghabag sa kanyang ina. Tuluyan na nga niya itong sinintensyahan ng habang buhay ng pagkakulong sa kanyang puso at habang buhay na responsibilidad upang gabayan at talagaan siya sa mga natitira niyang mga oras. At dahil nga doon, tela nawawala ang sakit na nararamdaman nitong si Meredith. Bigla siyang gumaling dahil yun lang pala ang kanyang kailangan. Isang pagpapatawad nitong si Lilet kung saan tuluyan na nga gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagawa na nga niyang bumangon at isang himalang nagawa pa niyang ihatid si Lilet. Sobrang saya nitong si Meredith. Walang mapagligyan ang kanyang kasiyahan. Tuwang-tuwa din ang kanyang kaibigan na si Frankie kung saan matagal na nilang pinapangarap. At sana nga magkaayos sila nitong si Lilet at dumating na nga ang kanyang hiling. Dito nga ay malugod niyang sinabi na magkakaroon siya ng birthday party at iimbitahan ang lahat dahil i-announce din niya na kung saan magpapahinga muna siya pansamantala upang ayusin ang kanyang pamilya, ang kanyang anak na si Era at itong anak na si Lilet.